How do you feel, guys? Of course, it's a cliche if sasabihin namin happy kami kasi nandito po kami. And, but it's true, sobrang saya po namin. Like, it's a dream come true for us po. Ayan, kaya nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga media partners po namin na nandito ngayon. Di man po namin kayo maisa-isa, pero iisa-isahin po namin kayo mamaya para pasalamatan. And of course, our Twinkles, maraming salamat po for being here. Ayan, sa aming management, sa Asterisk. Palakpakan tayo! Sige! Maraming salamat po. We're so happy to be here. Kailangan maingay lang ito. And my second question, sa tingin nyo, ano ang meron sa Aster, sa P-pop industry, na tatatak sa mga fans? Isa sa mga strength na kaya ko ipagmalaki sa Aster, ang Aster po kasi is a self-produced group, self-produced management na kung saan lahat po ng gusto namin ilabas galing talaga sa amin. From music, from composing, from songwriting to dance, and pati yung contents and all, gusto po namin na laging galing sa amin. Kaya siguro, kung may pagmamalakas po ako again sa buong mundo, siguro yun yung strength ng Aster na ang Aster ay mga makers ng art na nilalabas po namin. Congratulations again. Thank you po. Salamat po. Yan, thank you po. Next po. So, hi everyone. Hello Congratulations po. sa first full-length album nyo. Thank you po. As someone who listens to P-pop, one of a kind kayo. Okay. Oh my God. And ngayon fan nyo na talaga. Wow! Welcome po! So, my question would be, if you could recommend one song from the album to someone who has never heard of Aster before, which song would it be, and what would you say to convince them? Yes, I would like to answer that question. For me po, in this album, for someone na hindi talaga kalala ang Aster, I would recommend Bunting Tala. Kasi in that song po, talagang binuhos po namin yung heart namin within that song, and especially sa composer ng song na si G, na aming kagrupo, and si Sir Renz Jomel, if nandito po kayo ngayon, maraming salamat po. And yeah, nung nag-recording po kami, sobrang emotional po talaga sa loob ng booth kasi kami pong lahat ay nakaka-relate po sa song. And ang Munting Tala po, it also showcases like the vocal capabilities and strengths of our group po. Kaya siguro yan po yung masasuggest ko for this album. And doon ko lang po about dun sa Munting Tala po isa. Habang kaya po nasabi ni Kel din po na sobrang binuhos po namin yung puso namin. Kahit sa pagsusulat po talaga, every lyrics po, every word na sinusulat ko po is talaga naiiyak talaga ako kasi galing sa puso. Lalo na karamihan din sa amin is nakaranas po ng ganun, nawalan po ng mahal sa buhay. So, sobrang relate po talaga kami. So, ayun po. Siguro to summarize po yung answers nila, kaya Munting Tala po yung gusto namin kasi gusto namin ipakita hindi lang yung skills namin, yung talent namin, even our heart sa paggawa ng mga kanta po namin. Kaya maraming salamat sa mga naka-appreciate po ng Munting Tala. Oh, so for my next question, can you share a lyric from a song sa album nyo that means a lot to you personally? Anyone sa inyo pwede mag-answer and explain nyo why? Gusto ko pang sagutin yung tanong. So, sa akin po, personally, siguro po ang may share ko pong lyrics sa inyo, hinahanap, yung part ko po sa Munting Tala, hinahanap bawat haplos ng iyong kamay, nais maramdaman na aking pagkala. Kasi po, before po ako mag-debut po, pangarap ko po kasi talaga na makita ko ni Papa po before mag-debut po sa isang P-pop group. But unfortunately po, hindi niya po naabutan yung pag-debut mo. Like, siguro 1 week before po ako i-announce as a debut sa team, nawala po si Papa. And siguro yung lyrics po na yun, parang every now and then, si Papa po parang naisip ko, ano kayang feeling ko nandito si Papa at may yakap niya ako every time. For example, ngayon pong media ko, I know proud si Papa, and alam ko sa mga members namin, may mga family din silang nawala yung iba po sa amin. And I know proud yung mga loved ones natin sa atin. So ayun po yung sa akin. Sana po mapakinggan niyo po talaga yung Munting Tala kasi super big po talaga yun. So, thank you po. Meron din po yung sa akin po. Sa part ko sa Munting Tala na maging kaaway man ako ng mundo. Maging kaaway man ako ng mundo. Parang nakalimutan ko yung lyrics. Hindi yung
pati Ayun. Sorry po. Di natin sila bati. Pagkanataan, yun na yung sa akin ano, maging kaaway mo ako ng mundo, kakapi ka pa rin kahit matigas ang aking ulo. Di natin sila bati, yan ang sabi mo. Actually, natandaan ko yun nung high school kasi ako. Siyempre, naranasan ko ding mabuli as a student. And then, talagang minsan umuwi ako sa bahay na parang hindi ako okay, may galos ako kasi nakaranas din ako ng bully before. And then, yung mismong nanay ko nung nakakita sa akin, nilapitan lang ako. Sabi niya, kaya mo lang na, di natin sila bati. Basta nandito ako bilang mother mo, susuportahan kita at ipagtatanggol kita. Kaya sobrang sa akin nung part na yun. And thank you sa Aster kasi napunta sa akin yung part na yun. Yun po. You deserve it. Thank you po. Thank you po. Congratulations again. Salamat po. Thank you po. Next question from Don Sir. Ayan, magandang hapon. By the way, congratulations sa inyong lahat. Kasi, alam niyo, napakaswerte niyo. Kasi kami na-witness namin yung launching ng unang P-pop na super sikat na ngayon, di ba? Napaka-simple nung launching nila. Kayo kasi, obvious na may glam team na kayo. Costume-wise, talagang fabulous na agad kayo. Sila talaga from humble beginnings, napaka-simple nila. But look at them now because of their talent, talagang sikat na sila, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Now my question is, ano ba yung advantage or disadvantage na sikat na ang P-pop ngayon because of them? Sa tingin nyo, advantage yun sa inyo na ngayon lang pumapasok or somehow disadvantage din kasi may mga nauna ng P-pop na nakilala, group na nakilala. Can I answer the question? Of course. Going. Ako po personally, I think ang advantage po na kami as Aster, meron po kami mga senior, so we can learn from them. And we can actually adapt a lot of things from them. And siguro po yung disadvantage, actually nagdadalawang isip po ako, sir, kung sasabihin ko siyang disadvantage. Kasi I think it's both an advantage and a disadvantage. Kasi may nauna na po sa amin. So, kumbaga sa race, nauuna sila. And we're like far from them. Pero still, it's an inspiration to be like them very soon po. So pwede naman, pwedeng advantage. Yes po. And siguro to add na rin po, parang since we entered the industry, parang it was never in our minds na there are advantages and disadvantages. Kasi we are just here just to do what we love. Like, hindi naman iniisip the disadvantages and advantages that we have or someone's ahead or someone's falling behind. Like, we're just here kasi we're doing what we love and we just want to inspire people. Okay, nice answer. Okay, second question ko. Ano lang yung, again, advantage or disadvantage na ganito kalaking group? Kasi sobrang dami nyo eh. I will answer that Like for question. example, yung leader, yung sinong leader nyo, parang how to handle yung ganito kalaking grupo, di ba? Kian, would you like to answer? Siguro, Sub-leader nga po pala, leader and sub-leader po. Okay. siguro one thing that challenges na we're facing as currently the largest P-pop boy groups in the Philippines is like the accommodation of like events to us. Yeah, Kasi correct. like this is the first time the industry is like seeing this large number of P-pop boy group. Yeah, things are changing and things are adjusting and we're here naman in the adjusting phase, so that's one of the challenges that we're facing as the largest. So parang anong solusyon doon? Okay lang ba na talaga? Like kanina narinig ko na yung kwentuhan dito. What if may gustong kumuha sa inyo pero ang dami nyo? Tapos yun na, accommodation pa lang, airfare pa lang, sobrang dami. So paano masasolve yung gano'n? Lagi po namin sinasolve yung problem namin every time na nagkakaroon po kami ng mga challenges by having a meeting po
po with our management. Kasi we know na, sabi nga ni Charlie kanina, one of the problems na na-encounter talaga namin is yung dami namin, yung budget, financially, super hirap din talaga namin umangat. Pero at the same time, dahil nga marami kaming suggestions na pwedeng ibigay, marami kaming advice from our senior staff in G, and also our management. Marami rin sila, kahit kaunti man sila, pero marami silang pwedeng may tulong na I think the best solution na para ma-resolve namin lahat ng problems po namin. And idudugtong ko lang po na ang naging resolution din po namin is kaya po kami nagkaroon ng sub-unit po, which is yung Aster Zodiac and Aster Axis po. Para po mahati yung group, nadala pa rin po namin yung buong pangalan po namin na Aster. So bali nagiging dalawang group kayo. Yes po. Okay, thank you. Thank you so much po.